Kumustahan ang bayan? Harapan ng katwiran. Tayong kapatid sa naguguluhan. Palarong panalo ang magkakaibigan. Pasasalamat sa kabayanihan. Narito sina Kuya Alan, Ate Pia, at Tito Boy. Ito ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Welcome sa Cayetano in Action with PA. Maupay nga gabi yung tanan. Ako po si Boy Abunda. Ako naman po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampyon ng mga kababaihan at kabataan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ang daming magaganap ngayong gabing ito, Kuya Alan. Umpisahan natin sa ating face-to-face. as everyone has a smartphone, pumayag sila magkukuhanan na naked, tapos biglang pinost ng hindi alam. Tapos ng CR, sa bahay nila mismo na, ito yung video mo. Sabi ko, sinabi ko siya na huwag niya ipapost yun. Hindi niya daw po pinapapost. Kabukasan nga po, sinabi niya, ilang share na, ilang likes na. Bakla gusto mo sumikat, gumawa ka ng tama. Payong kapatid, Ate Pia, ano ang ating matutunghayan? Pag-uusapan natin is sweldo, minimum wage, overtime pay, trabaho during holidays. Tatanong ko po kung may makukuha pa ba akong separation fee po sa aking amo. Kasi 15 days lang po binidigay sa akin. Wala pang benefits. Tapos sobra pa po sa oras. Salamat, I'm excited. Ine-echo lang ng Cayetano in Action with Boy Abunda ang pagpapasalamat ng lahat ng Pilipino. Hindi lang Luzon, Visayas, Mindanao, pero lahat ng Pilipino sa buong mundo. At magpapasalamat din tayo sa ating studio audience ngayong gabi dahil walang mag-uuwi na walang regalo mula dito sa amin. At dalawa sa inyo ang maaaring manalo ng 10,000 pesos. Basta matalo niyo si Ate Pia at Kuya Alan sa Alan Pia Pick. Abangan natin yan. Marami ang matutunghayan, marami ang magaganap, maraming tawanan, maraming, wag naman sanang iyakan. Pero lahat ng ito ay matutunghayan ninyo ngayong gabi sa... Fel, ano bang nangyari? Gusto ko pong ireklamo yung Shane Santos po. Pati po yung video na hindi dapat niya pinost po niya. Ang sabi ko po sa kanya, huwag niya pong ipopost sa social media dahil ako yung ako yung mababash po sa social media. Si Shane, kaibigan mo. Kaibigan ko po. Ang tinuring ko po siyang anak-anakan. Magkapit-bahay kayo, magkapit-kalye, di ba? 5 bahay po bago sa bahay po niya. Puntahan natin yung ipinopost niya na sabi mo, na sinabi mong ayaw mong i-post. Ano yun? Yung sa bahay po nila na sumishare po kasi ako noon eh. Tapos hindi ko po alam na binidyoan po niya ako. Tapos sabi ko sa kanya, huwag niya ipopost. Paano mo nalaman? Sa kaibigan ko po. Sinabi ng kaibigan ko na Paano nakita niya ginusto mo So, yun. paano mo video, sinabi hindi na mo huwag alam? mong ipopost? Mismo sa bahay po nila, after ko pong sumir noon. First time niya na ginawa na vinidyohan? Yung video na po yun, first time niya pong ginawa sa akin yun. Bakit daw? Natanong mo siya? Hindi ko alam kung ba't niya nagawa sa akin yun eh. Wala po akong sinasabi sa kanya, gawin niya yun, that time, yung video na yun. Walang galit, walang tampo, walang paglalaro, walang pagbibiro, basta kinunan ka lamang? Yes po, kinuha niya po akong time na yun. Nagbabanyo ka. So, nakita yung masela na bahagi ng iyong katawan? Nakakatalikod po ako Alam, nung marami dito kang kasi video sa akin, inaano ko guys. yung shirt ko, Gustong ninubad gusto ko mo, kasi guys. umiihi po ako nung Okay. time na yun. Okay. Tapos yung video na yun, ayun po yung saktong pagubad ko, tsaka niya ako binidyoan yun. Pagkatapos, anong ginawa niya dun sa video? Ayun nga po, yung pinost na yun, yung kinabukasan.
Pinost niya saan? Sa Facebook po niya. After po nung kumalat yung kinabukasan, Tito Boy, ang dami po nag-bash po sa akin nun. Nasira po yung pangalan ko nun. Wala, go. Nangyari Umiyak ka po pa, yun. Day. Kasi hindi ko po alam ba't niya sa akin ginawa yun. Kasi naman akong galit sa kanya. Hindi ko alam kung na-engage siya sa akin yung time na yun. Nalos, hindi na po ako makalabas ng bahay nung time na yun. 1 linggo na po ako nakakulong sa bahay. Nagalit ka kay Shane. Pinunta ko siya sa bahay noon, sinugot ko siya noon, bakit mo sa akin ito ginawa? Yung video na yun, tapos hindi ko alam na pinost mo pala, sa kaibigan ko lang din nalaman. Kung katao ko yung nakita doon, Anong sinabi ng boyfriend mo? nagalit sa akin ng sobra. Pinagawayan namin yung video na yun. Akala niya gusto ko yung nangyari yun. Sabi ko sa kanya, hindi ko ginusto yun. So lahat ng ito sinabi mo to kay Shane, ito ang ginawa mo sa akin. Opo, pinuntahan ko po siya sa bahay nila yung kinabukasan po din noon. Anong reaksyon niya? Nagsinungaling po siya sa akin eh. Anong sabi niya? Di ba sinabi mo sa akin, ipopost ko to? Hindi, sabi ko sa kanya, sabi ko, hindi ko popost, huwag mo ipopost yan. Kasi maraming makikitang kamag-anak ko. Kasi mga friend ko yung kamag-anak ko din. Yung video na po yun. So ini-insist niya na sinabi mo na i-post. Ayun yung po yung pinapalabas niya sa mga kaibigan din po, sa mga tao din po sa amin na pinapalabas na ipopost ko daw po yun. Oh, kasi kung sinasabi niya halimbawa na ikaw ang nagsabi sa kanya na i-post mo ito, syempre may makakarinig. Opo, andun may mga kaibigan. So anong sabi ng mga kaibigan niyo? Ay sabi ko, sinabi ko rin po sa mga kaibigan ko din, huwag niya ipopost yun para sabihin din kay Shane. Kasi nga andun po lahat kami. Okay. Tapos So ayun. lahat nagpapatotoo yung mga kaibigan ni Shane na sinabi mo na wag. Opo, andun po sila. Ba't hindi mo pina-erase kaagad? Nung pagkakuha ng video mismo, i-delete mo yan. Hindi Ayun, mag- sabi ko sa cellphone niya, i-delete niya. Halos lahat po ng video sa cellphone niya, pati po yung picture ng jowa ko, ini-edit niya kami dalawa ng jowa ko. Oh, Nandun po ayan, sa ang kanya hanggang ngayon, maling-mali nandun po sa sa Marikina cellphone niya. Hindi niya Transpatent po yung dinidelete. sinasabi mo, Day. So, na nung ako una gumawa. yung confrontation ni Shane, nung sinabi mong, bakit mo naman ginawa ito, hindi mo ba sinabi sa kanya, i-take down mo naman yung post mong yan? Sabi ko sa kanya yun, pati po sa social media, i-delete niya talaga yun. Wala kang atraso sa kanya. Wala po akong ginagawa sa kanya. Ang galing mo Mas mag-arte- mabait po ako sa kanya kasi ako yung arte-arte. nag-access sa kanya pag sumasala siya ng Miss Gay. Tinutulungan ko po siya pag sumasala siya ng Miss Gay. Kasi tinuri ko siya anak-anakan, Tito Boy. So nabigla ka doon. Yes po, nabigla ko sa ginawa niya. Hindi siya nag-apologize sa'yo. Nagsoli siya nung marami na siya nagawang pagkakamali sa akin, Tito Boy. Pinatawad mo ba siya? Inulit ba niya? Anong nangyari? Pinatawad ko naman po siya nung isang, yung time na nagsorry siya sa akin. Oo. Pero kasi yung inisip ko, yung kumakalat po yun eh. Yung mga video picture na sa cellphone po niya, hanggang ngayon hindi pa niya po dinidelete. Pero doon sa kanyang Facebook ba? Andun Meron pa rin o wala na? Meron po. Meron pa rin. Yung sa CR. Ang gusto mong mangyari ay ano? Bidyong yung nangyari po sa amin, gusto ko bigyan ko ng ng katarungan yung ginawa niya. Yung video, nakakaya po talaga yun. Pati yung edit niyang picture sa amin magjowa. Ang dami po nung picture na yun. Na kanyang ipinost naman doon sa Marikina Transpotted po. Marikina Chance Spotted. Dahil din po sa kanya, nawalan din po ako ng trabaho. Kasi yung picture na yung O, edit Day, na lahat yun, na ang pinagbintangan mo sa nakakita akin din ng kahit mga trabaho, katrabaho. Day. Pinaalis ka o umalis ka? Umalis po. Napapaya po ko, Tito Boy. Mamaya, Fel, mag-uusap kayo sa harap ni Ate Pia at Kuya Alan. Gagawin natin ang lahat para mapakinggan kayo at tingnan natin kung anong solusyon ang magagawa natin. Sige po, Tito Boy. Maraming salamat, Fel. Thank you po. Thank you. Shane, napanood mo at narinig mo si Fel. Opo. Ano ang iyong reaksyon? Maling-mali po yung mga sinasabi niya sa akin ng mga yung ipopost siya, hindi po para ipost siya kasi hindi naman po kasi siya maganda. Sisiraan ko siya na gano'n, sinasabi niya na pinost ko daw siya. Yung Marikina Transpotted po na yon, hindi po ako yung gumawa nun, pero yung sinasabi niya po na pinost ko siya sa Facebook, opo, pinost ko po siya. Pero pinost ko po siya, pero sinabi niya po yung kahit tanongin niya po yung mga kaibigan namin. Hindi po para siya i-post na sasabihin niya, hindi niya daw alam na binibidyohan siya. Tama po ba yun? Sumasayaw siya, tapos tumatawa kami, nakaharap siya sa camera, sasabihin niya, hindi niya alam.
Nagsisinungaling po Yung yun. nasa banyo na sinasabi niya, na nakita Gusto niya daw rin yung po. kanyang... Gusto niya po yun, tumuwad pa po siya mismo, nilagyan niya pa nga po. Alam mo yung sa pulbo po, yung may takip, bubuksan mo muna. Nilagyan niya pa po yun ng pag ganun, tapos sasabihin niya hindi niya alam, tumuwad pa siya sa harap ng cellphone. So first time na nangyari yun na nag-post ka ng litrato ni Shane? Siya po mismo nagsasabi na i-post po. Pero first time yun. Opo. How long have you been friends? Nanay-nanayan ko po siya kasi mas matanda 25 na siya. Ako po, kaka-18 ko lang po nun June eh. Tapos ano po, hanggang sa tumatanda, lagi siyang galit sa akin. Hindi ko po alam kung ano yung kinagagalit niya sa akin. Lagi po, pati rin yung pamilya ko, dinadamay niya na ganyan. Yung apo niyo, ganyan. Akala niyo maganda. Bakla, sa tingin mo maganda ka. ng magulang. Kahit mga kapitbahay po namin nagre-reklamo na dahil inaaway niya po ako lagi. Kasi gusto niya talagang sumikat. Sinasabi niya nga na i-post daw siya sa Facebook. Hanggang ngayon, nandito na kami. Dinala niya pa ako dito para lang sumikat siya, makita siya sa Ganaya sa Facebook. sarili mo. Ganun po. Pero anak-anakang ka raw niya, narinig mo yun? Opo. At parang binibigyan kanya ng suporta I know po. pag ikay Hindi sumasali sa mga Bali Miss po. Gay. Hindi po. Ano ho ang Nilalait wala niya ka po raw, ako pag pupunta sumasali ka ako sa na bahay Miss para Gay. maramdaman Sinasabihan niya ako na hindi daw kami bagay ng sa akin Miss Gay mo. sumali na Miss Gay. Tingnan niyo naman po yung itsura niya sa itsura ko. Sino mas Alam mo mukhang pa. bagay sa amin sumali na Miss Gay? Sinungaling siya. At saka sinasabi niya nag-sorry ako sa kanya kasi daw pinost pa. No po, wala pong ganap na sorry kasi po hindi po dapat mag-sorry dahil wala po akong ginawang masama. Pangalawa, hindi po ako yung kusa nag-post nun, siya po nagsabi, kaya pinost ko. At saka pangatlo po, hindi po para siya pasikatin kasi hindi siya maganda. Yung pag-post, walang sariling FB si... May Facebook po siya. Pero bakit sa'yo nagpapapost? Kasi po, ganito po yan. Marami po kasi ako reactor sa Facebook, mga viewers. Kahit mga kaibigan ko, nag-edit sila ng mga picture nila. Tapos, iaano po sa Facebook ko. Nabastos daw siya ng mga tao, ng mga kaibigan, ng mga Siya po kamag-anak. gumagawa nun. Sarili niya nga pong account, nagpa-post siya. Naglalaplapan sila magjowa. Tama ba yun? Tapos sasabihin niya, sisirain, hindi na daw siya makapagtrabaho sa trabaho niya. Hindi talaga Nawalan daw siya ng trabaho dahil... hindi po. Umalis po talaga siya. Alam po yan ang magulang niya. Kasi paano po ba siya papasok na nakalagay doon daw pets allowed? At nag-away daw sila ng kanyang Ay, boyfriend hindi. dahil sa... Lagi po talaga siyang inaaway noon. Kasi umaaura rin po kasi si Bacala, chumichika kahit may jowa. Sabi ni Shane ay sobra siyang nasaktan doon sa Transpotted, doon sa... Sa Transpotted po, pwede siyang masaktan. Pero yung sa sinasabi niya po na ako yung nag-post sa Facebook ko, opo, pwede doon. Sinabi niya po talaga yun na i-post ko eh. Pero wala pong ganap na ako yung nag-sorry. Kasi sinabi niya yun eh. Yung mga kaibigan niyo makakapagpatunay na sinabi Yes niyang po. i-post mo ito. Yes po. Kahit mga kaibigan ko po. Oo. Pero yung Transpotted, sinasabi mo, wala akong po. kinalaman Hindi doon. po. Ano bang nasa Transpotted? Ano po, meron po akong pruweba dito sa Aha. ano po, nag-edit po kasi ng kalbo, kahit yung mga nanay-nanayan ko na iba, ini-edit yung mukha nila, tas ginagawang kalbo. Tapos ako yung dahil sa pinapalabas ni Bakla na ako daw gumagawa, no. Ayan po. Yung una, ito yung sinasabi niya, hindi niya alam. Wala na loob. Okay. Dapat po, sorry. Pero nasa FB mo pa rin? Opo. Hindi mo tinatanggal? Opo. Kasi sinabi niya naman po wala naman po siyang sinasabi sa akin na burahin eh. Okay. Opo. Yung sinasabi niya na pagkatapos nung nakunan siya sa banyo, Opo. sa bahay mo, pinuntahan ka raw niya. No, wala po siyang pinuntahan. Nagtatanong pa po siya. Pinuntahan niya po ako. Tinatanong niya, ilang viewers na? Marami na ba nag-comment? Marami na ba nag-share? Diba? Siya po yung may gusto. May nais ka pang idagdag, Shane? Yung yung gusto ko lang kung siya yung manghingi sa akin ng sorry. Ayoko po kasi yung binabaliktad niya na ako yung mali. Dapat siya yung mag-sorry kasi siya yung mali na hanggang dito nakarating pa po. Kahit yung magulang ko po nagulat. Uliin mo lang ako ngayon. Kapag nakikita naman kami, bumibili siya sa tindahan. Kumain ka na? Tas, nagpapansin na naman po kami minsan. Ang problema lang kay Bakla, may sayad nga, minsan may topa. Kapag naawayin ka na naman. So, ang pakiramdam mo, siya dapat ang mag-apologize Yes sa po, iyo. yes po. Oo, dahil wala kang ginawa na wala siyang consent, ika nga. Siyang nagsabi, i-post mo ito. Opo. Subukan natin kung ano ating magagawa. Oo. Maraming salamat. Oo, Shane. Maraming salamat.
Face-to-face pa rin po tayo dito sa Cayetano in Action with BA. Ate Pia, Kuya Alan ang nagrereklamo. Narito naman po si Shane, ang kanyang inirereklamo. Ay! As Barbie, sinungaling ko. Bakularan lumalabas! Malabas pa na kayo. Sinungaling mo, sinabi mo kanina, kapal na mukha mo. Kapal na mukha mo, wala kang bigas, pumunta ka sa bahay. Makaawa ka sa akin. Kapal na mukha mo. Hinga muna ng malalim. Ang mukha mo, jowa mo. Kamukha mo nga jowa, may nakita na nila. Aba, may jowa ko. Bakit ikaw? Jowa mo, teka mukha Marami kang galit sa katawan ko, wala akong galit. Sabi ko dahil. Tanda mo yan. Kamukha mo aso namin. Time out, Bel. Gumanda ba pakiramdam mo? Hindi, di ba? Ikaw, gumanda ba pakiramdaman mo? O, usap muna tayo, ha? Hinga malalim. Discuss natin na maayos to, ha? Pumunta kayo dito para humingi ng payo, tapos para kayong mga, ano ba, mga manok ba kayo? O di ba kayo nahihiya to talk that way in public? Hugto ng galit, ng emosyon. I know, pero konting ano naman, konting respeto sa sarili nyo. Facts muna, ha, Fel. Ano ba totoo? Pumayag ka magpa-video? Hindi pa ako pumayag magpa-video sa kanya. Basically, nasa CR ka. Kasi nakashare po talaga ako. And then, hubat... Hindi pa ako bad nun. Oo. Kasi nga, nakatalikod ako sa kanila. Saka hindi ko alam na nag-video siya nung time na yun. Kasi marami sila nung time na yun eh. Pinagtitripan ka. Opo. Hindi mo nakita na binibideo ka habang ginagawa. Hindi po. Ang pinakita niya lang sa akin, pagtapos ng CR, pinakita niya sa bahay nila mismo na, ito yung video mo. Sabi ko, sinabi ako siya na huwag niya ipapost yun. Kasi nga social media, makita ng buong mundo. Clarify natin yung facts para sa lahat ng nakikinig. Binidyohan ka nang hindi mo alam, sabi mo. Ako po, nakatalikod po ako ni ate. Katalikod ka, binidyohan ka, hindi mo alam. But after that, pinakita sa'yo, basically, sabi mo, okay lang. Pero wag i-post. Ipo-post. Okay. May introduce ako na word, ha? Kasi mamaya gagamitin natin yon, yung private. Okay? So, as far as you're concerned, hindi ka pumayag, pero nung nakita mo yung video, sabi mo, wag i-post. Ibig sabihin, keep it private. Yes po. Lipat tayo sa'yo, Shane. No? Go. So, inamin na niya na pumayag siya sa ibang video, pero hindi yung sa No po. CR at Mali yung po yung pagloloko. sinasabi niya. Tapos sasabihin niya, hindi niya daw po pinapapost. Kabukasan nga po, sinabi niya, ilang share na, ilang likes na. Bakla gusto mo sumikat, gumawa ka ng tama. Yung susunod na tanong, nung pinost mo, Opo. ang sabi niya, wag. Sa version mo, Sinabi niya pong i-post yun. Kahit yung mga kaibigan ko po, alam yun. Sinabi niya po. Gusto niya po kasi sumikat. Sarili niyang account, binababoy niya, naglalaplapan sila magjowa. sa account. Opo. Tapos sasabihin, sinisira yung buhay niya. So, first question, di ba, sa batas, pwede ka ba mang-video ng hindi alam? Especially pag private yung sitwasyon. Naliligo, nasa CR, Mali. in a sexual act. Si ate ko po tinatanong ko, dahil although parehong nasa Senado na kaming noon, during this time, Kuya Boy, may nangyaring malaking skandalo sa mga celebrities na video na hindi alam lumabas. So, etong batas na to ay hinugot doon sa pangyayaring yon. Kasi nga, as the smartphone develop at gumanda ng gumanda yung camera sa cellphone, na-predict na ng Senado na at ng Kongreso, di ba, na magkakaproblema tayong ganito. No? Dito sa law natin, captured naman na anything that is on VCD, DVD, internet, cellular phones, and other similar means or device. Liwanagin ko, no? The following are prohibited acts. Take a photo or video coverage of somebody performing a sexual act or any similar act capturing an image of a private area of a person's body. Yung pagte-take ng video na yan ay bawal without the consent of the person. Especially kung yung circumstances, yung kumbaga yung reasonableng maisip mo na hindi niya gugustuhin yon. It's a private moment. In other words, pag na-videoan kang naka-sexy outfit ka sa swimming pool party, okay lang yun. Biglang nahulog, pero biglang video ka, nasa party, hindi kasalanan mag-video yun, di ba? Pero private, nandun ka sa showers, na nasa banyo, nasa gilid, dressing sinundan room. ka, tinignan, yun, hindi reasonable yun. Kasi may reasonable na expectation ka na may privacy ka. Tama ba? Sabi din ng batas natin na pag kinopya mo yung video na yan, ni-reproduce mo, or binenta mo, dinistribute mo, or pinublish. In this case, publish means niload mo. Bawal yon.
Kahit na nag-consent siya, kahit na pumayag siya na kunan, kahit pumayag siya na nakunan siya doon, hindi ibig sabihin na kasama yung consent niya, yung pagpayag niya na ma-upload mo yun. At kung sasabihin mong pumayag siya na mag-upload nun, ang nasa batas, para matuto lahat ng nakikinig, kailangan yun written consent. Para hindi mangyaring ganito na nagtuturoan kayo, di ako pumayag, pumayag ka, written consent ang sabi ng batas. So dahil wala kang written consent, ikaw ang, sa mata ng batas, ang may pagkukulang. Kahit sabi mong, hindi talaga, nag-insist talaga siya, well, sinasabi ko na sa inyo, sabi kasi ng batas, proteksyonan natin yung privacy ng taong to. Okay. So, kanina, pareho kayong nagsasabi, wala kayong kasalanan. Fel, naniniwala kang wala kang kasalanan? Yes po. Oh. Wala kang mali. Wala rin po. Ikaw naniniwala ka rin na, Shane, Ako po, may kasalanan po. anong kasalanan mo? Yung pinost ko nga po siya. Na walang... Opo. Okay. Hindi, meron pong permit kasi sinabi niya. Walang permit pero walang kasulatan. Okay. Pero- So thank you for that. Pero ako dadagdagan ko ha. Kung tatanggapin niyo lang ha, galing kay Kuya Alan. Ang una mong mali, Fel, nakita mo nang kinuha yung video, hindi ka pa nagalit at hindi mo pa pinabura. Ang respeto, magsisimula sa respeto mo sa sarili mo. So pupunta naman ako sa iyo. Kahit sinabi niyang i-post, kung alam mong malaswa, pinost mo. Yun ang unang gusto kong lesson sa inyo. Ang respeto, wala yan kung lalaki kasi yan, babae, straight, bakla, maganda, pangit. Kasi lahat na ng words, pets, ganyan. Ang respeto, nagsisimula sa sarili. So assuming tama ka, assuming pumayag siya magpa-video, assuming gusto niya sumikat, ganyan. Kung tunay kang kaibigan, nagsabi ka. Pero ang point ko, pwede mo pa rin sabihin, ako nakikyutan, pero tingin ko malaswa ha, huwag nating i-post. Then nakatulong ka sana bilang kaibigan. Di ba? Pwede ko dagdagan. Anong klaseng tao bang gusto nyong ma-attract sa page mo? Kung yung malalaswa ang pinopost mo. Yan ba ang mga tao na gusto nyo sa buhay nyo? Yan ba ang mga tao na aangat sa buhay nyo? Yan ba ang tutulong sa inyo pagka kayo ay nagkaproblema? So yun yung gusto kong isipin nyo. The more na wala ka masyadong pamilya na maasahan, sinong aasahan nyo? Di ba friends? Yes po. So what do friends do for each other? Dahil ang tingin ko pa rin naman sa inyo, kahit papano, may pinanggalingan na friendship. So my prayer is, nitong time na na-spend nyo sa amin, ma-redefine nyo ang friendship. Ano ang isang bagay na masasabi mo sa kanya, na gusto mo sa kanya as a friend? Confident po siya sa sarili niya. And that inspires you. Yes, ma'am. Narinig mo ba yon? Imagine na i-inspire mo siya. Ikaw, anong masasabi mo sa kanya na something good na nakita mo sa kanya? Matulungin siya sa kapwa. Talaga Saka madali ba? siyang malapitan pag may problema ka. O, tamo, pag sinabing videoan mo ko, video siya. Ayun nga po. So, pwede ba tayong magkaibigan na para ang buhay natin sumimple at maging masaya, ha? O, tingnan mo naman, I love that smile. Napakaganda ng ngiti mo. Ha? May sasabihin po. Sige, sabihin mo. Ako po yung manghihingi ng sorry sa mga nagawa ko. Hindi na po mauulit na kahit sabihin videohan siya. Oo, tama. Kasi alam ko yung katutunguhan na ako rin po yung magiging mali. Oh, yun naman pala. Bago tayo maghiwalay-walay, di ba iba yung gaan ng feeling na wala kang kaaway? Mahirap mawala ng kaibigan. Yes po. Ako naman, let me speak as Tito Boy. I am part of the LGBT community. Hindi ko nagugustuhan na tayo pinagsasabong. Yes. Minsan hindi ng kahit sino, pero tayo mismo pinagsasabong natin ang mga sarili natin. Inisa-isa ko yung TikTok mo, yung FB mo, tinignan ko yung FB mo. Fel, ayusin mo. May mga aayusin ka kasi may kalaswaan talaga yung mga posts mo. Hindi lahat ipinapakita sa social media. Yung behavior natin, yung pagkilos. Kasi binibira na tayo bilang isang komunidad. Parang pinapayagan natin ang mundo na kutsyain tayo, na insultuhin tayo dahil na rin minsan sa kilos natin. I liked it when Kuya Alan said, kung gusto natin igalang tayo, igalang natin ang sarili natin. You know what I suggest? Yes po. Delete your account and start a new one.
Think about it. What we're saying is we know there's different sides to you. Why don't you show that other side? But let me leave you with this thought, sa lahat ng nanonood sa show ngayong gabi. Ang batas walang konsensya. Tayo meron. Ang batas, binabantayan ka lang, nilalagyan ng limit. Isipin mo, sa batas mismo, kung may kasulatan, pwede mong i-post. O, di ba, nagagalit nga tayo sa Facebook at YouTube pag may malaswa yung community standards nyo. Pero tayo, may konsensya tayo. So, kahit sabihin ng batas na pwede, kung alam natin in our hearts of hearts, alam nating mali. Anong kaibahan natin sa batas? May konsensya tayo. Salamat sa inyong dalawa. Mga kasiyay, huwag po kayong alis dahil magbabalik pa po ang... May problemang legal ka ba? Gusto po namin kasing sana maibalik sa amin yung kustodiya ng bata. Paano ko po kukunin sa kapatid ko po yung mana po namin? Kailangan niya ng pera, handa siyang sirain ang buhay ng iba, aalisan niya ng asawa. Kung papakulong ko po kasi siya, mawawalan po ng sustento yung mga anak ko. Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Ano ba makakuha ng separation pay? Ang alam ko, binibigay yan sa mga tinanggal sa trabaho na hindi kasalanan ng empleyado. Eh yan nga yung pag-uusapan natin ngayon sa Payong Kapatid. Gusto niya kasing malaman kung meron pa siyang makukuhang separation pay in case na, alam mo na, umalis sa trabaho. Eh kasi dun sa pinagkatrabahuhan niya, ayaw daw ibigay ng amo niya isang bagsakan yung separation pay nila in case natanggalin sila sa work. So yan pala yung narinig ko, no, na parang every year, nadadagdagan sila ng 15 days worth ng salary. Galing pala yun sa separation pay. Eh yun naman pala eh, bakit hindi nila ireklamo? Eh, paano irereklamo? Walang contract. Eh naku dapat yan, ipinaalam nila yan sa BIR. Pa nga, pag binibisita sila ng BIR, tinatago naman sila. Yun ang Tinatago? Problema. Kung ang jowa nga hinihiwalayan kasi tinatago ka, trabaho pa kaya? Aha! Kaya nga paniwala yung jowa mo! Bakit ako? Maraming salamat po. Kami nagbabalik po dito sa CIA with BA. Andito po si Mang Cesar ngayon sa Cayetano in Action with BA dahil siya hihingi ng payong kapatid. 16 years lahat-lahat po na nagtrabaho siya sa isang tindahan. Pero after 8 years, siya nag-resign. Pagkatapos ng 6 na buwan na nagpahinga sa kanilang probinsya sa Pangasinan, siya bumalik pero doon uli siya nag-apply sa dati niyang trabaho. Ngayon, marami siyang tanong. May kinalaman sa oras ng pagtatrabaho at higit sa lahat, may kinalaman ito sa separation pay. Ito po ang dahilan kung bakit narito si Mang Cesar para humingi ng payong kapatid kay Kuya Alan at Ate Pia. Narito po si Mang Cesar. Mang Cesar, Ate Pia, Kuya Alan. Hello po. Ano ang nais mong ihingi ng payong kapatid? Dito po ako, Kuya Alan, Ate Pia, dahil po sa aking gusto pong tatanong ko po kung may makukuha pa ba akong separation fee po sa aking amo. Kasi 15 days lang po binibigay sa akin. Wala pang benefits. Tapos sobra pa po sa oras. Walang break time. May additional akong tanong, Kuya Cesar, bago namin sagutin. Pero unang-una, sa pag-welcome sa iyo dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda, nagpapasalamat kami kasi madalas po mangyari all throughout Philippine history yung sinasabi mo. So thank you for being here kasi nga, yung matututunan natin today, maririnig namin sa iyo at yung payo namin, applicable sa maraming tao to. So ang una ko pong itatanong, ilan po kayo sa inyong yung sinabi mong tindahan? Bali, 6 kami po, Kuya Alan.
Oh, bakit po relevant yung tinanong ko? Kasi po, iba din po ang batas para sa malalaking negosyo at iba din po ang batas para dun sa below 10, no? Opo. Ang mga empleyado. Precisely because nga, minsan itong mga below 10, gusto natin mabuhay yung negosyo nila. Having said that, nasa batas kung anong pwede at hindi. So may good news kami at bad news para sa iyo. Pero bago yan, Kuya Alan, para lamang klaro sa mga manonood, ikumpleto natin, mabilisan lamang yung iyong kalagayan. 6 kayong empleyado, 3 ang helpers, 3 ang Tindera po. tindera. Okay? Opo. 16 years, lahat-lahat ho kayo nagtrabaho. Opo. Tama. After 8 years, kayo po ay nag-resign. Opo, Tito Boy. Okay. Nung nag-resign po kayo, nung nagtrabaho kayo the first 8 years, ang sweldo niyo po ay magkano po? Unang sahod ko po doon, 80 pesos 80. po. Oo, 80 per day. Per day Pero po. bawat taon, kayo ini-increasean po ng magkano? 20 pesos po. Na? 20 pesos. 20 pesos. Tito Boy. 20. Nung kayo'y nag-resign after 8 years, binigyan ho kayo ng separation pay. Mga 50,000 po. 50. Opo. 50,000 ang nakuha niyo po. Sa 8 years po. Pagkatapos po noon, kayo'y nagpahinga, umuwi ng Pangasinan. Opo. After 6 months, kayo bumalik dito sa Maynila at kayo'y bumalik muli doon sa tindahan Opo. sa Divisoria. Tinanggap Pero po hindi na 80 sweldo niyo po. Magkano na? 350 po. 350. Opo. Okay. So, And all this time, Kuya Boy, below minimum wage yan. Yes. Oo. Kahit nung una pa. 80 pesos Yeah. po yun. Okay. Kayo na ba yung nagbitaw? Kayo nag-resign? Kaya ho kayo nandito kay Kuya Alan at Ate Pia? Hindi pa po. Nandoon pa kayo. Apo. At yun ang dahilan kung bakit nakatakip po ang inyong mukha. Opo. Okay. So, unahin ko na yung bad news. Okay? Yung bad news, as far as separation pay or retirement pay, no? At magkaiba yon. Sa retirement pay kasi po, pagka, di ba, nag-60 ka, na pwede ka na mag-voluntary retirement or Opo. nag-65 ka na mandatory, meron po kasi yung kung magkano makukuha mo na retirement pay. But again, pag doon ka napunta sa mga negosyong less than 10 employees, hindi required yan. So, pwedeng ibigay nung may-ari or nung kumpanya, pero pwede ring hindi kasi hindi required under law. Ang kaibahan kasi, Kuya Boy, ang separation pay naman, by its name pa lang, di ba? Ang retirement pay, meaning pay, may bayad. So, may bayad ka kapag ka ikaw nag-retire. So, retirement is only one way of separating. Separate meaning napahiwalay. Di ba? So, ang common sa separation is if you're fired, na-separate ka, when you're fired, kasalanan mo yon. So, pag kasalanan mo, walang separation pay yan. Okay? Pero meron pa nga authorized under the law. Halimbawa po, no? Lumiit ang negosyo ng kumpanya, marami kayong gumagawa nun, so yung tinatawag na redundancy. Pero para naman may panghanap ka ng trabaho or for humanitarian reasons, di ba? Yung batas, merong binibigay na separation pay sa kanya. In your case kasi, wala naman obligasyon yung boss nyo na magbigay ng separation pay. Especially kung ikaw ang nag-resign noon. So, ibig sabihin, kumbaga, liberality niya, dagdag niya na yon. Or siguro, ayaw niyang magka-kaso pa, ayaw niya maraming usapan, so eto, 50,000. Pero dahil ayaw niya maulit yung 50,000, ikaw na nagsabi, hinuhulog-hulugan na niya. Di ba? But hindi yan required sa'yo. So, yun yung bad news. Ano yung good news? So, eto naman po, pagdating naman po ng minimum wage, break time, yung rest day mo, at overtime, required sa batas yon. So, technically, kung ikaw ay magrereklamo sa labor, sa NLRC, no, kukumputin yon, marirequire siyang ibigay sa'yo. Question. Sabi ko kanina, hindi ganyan ka-uncommon. Bakit hindi nagsusumbong yung iba? Sapagkat ayaw nila mawalan ng trabaho dahil alam nila minsan hindi rin kaya ng negosyo or boss nila. Secondly, hindi siya ganong kabilis. So many pick the option of advising yung boss nila o yung kumpanya na ayusin magbayad ng tama. Pero yun nga ang sinasabi namin paulit-ulit meron pong minimum labor standards, katulad ng minimum wage. Okay. Sabi ng batas, magbayad ng minimum wage. Yan ang batas. May exemption.
Ang exemption, pag ang negosyo is retail or service establishment. So kung hindi retail ang business, hindi ka kasama sa exemption. Pero yung exemption na yan, ina-apply. Hindi pwedeng sabihin ng may-ari na hindi kami kasama dyan. Ito lang ang ibabayad ko. Oo, kailangan may Oo. authorization yan ng gobyerno na tama ka, exempted ka. Yan ay para sa proteksyon ng ating mga kababayan. So, ano ang payo, Ate Pia, Kuya Alan, ang ating maibibigay kay Mang Cesar? So just by coming here and knowing the law, hopefully maraming makapanood. So kahit quietly, no, dapat may awareness, lahat ng nagtatrabaho dun sa mall na yan, o sa lahat po sa inyo na nanonood, na yung lugar nyo ganito din, di ba? Kasi pag alam nung boss nyo na alam nyo karapatan, iilag din siya. Ate Pia? Hanga po ako na inilapit nyo ito dahil sa totoo lang tingin ko baka hindi lang libo, milyong tao ang matutulungan mo na ngayon nagka-awareness dyan sa mga sitwasyon ninyo. And tayo, Kuya Boy, it's our job na manawagan sa mga companies na minimum wage lang yan, di ba? Kailangan i-honor natin yan, including the pati mga overtime pay. Right. And so overtime pay, tapos yung rest day nyo, by law din, authorized requirement ng bawat kumpanya na magbigay ng 1 day rest sa every 6 days. So 1 day rest. Ngayon, nagkakataon naman, katulad nun kung Pasko, di ba, kailangan ng mag-overtime, extra. Pag pinagtrabaho kayo noon and pumayag kayo, ano pa yung, dagdag pa yung bayad nyo doon. Kasi ano yan nagtrabaho kayo sa rest day nyo. Karapatan yung malaman kung ano yung dapat na dagdag na sahod pag nagtrabaho sa rest day o kaya sa overtime o kaya sa holiday na natapat sa rest day at pag nag-overtime pa, patong-patong yung dagdag dapat doon. Mang Cesar, narinig niyo po ang sinabi ni Ate Pia, ni Kuya Alan. Kami dito sa Cayetano in Action with BA ay tutulong po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Salamat po. Mabuhay po kayo. At sa ating mga ka-CIA, huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang... Bagamat bad news ang natanggap ni Kuya Cesar, good plan naman ang bunga ng payong kapatid ni na Kuya Alan at Ate Pia. Iipunin niya ang kanyang mga advanced separation pay para magamit sa negosyo pagdating ng kanyang pagretiro. Hangad naman sa programang Cayetano in Action with Boy Abunda ang iyong magandang bukas, Kuya Cesar. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668. Petron Turbo Diesel. Isang historic win, ika nga. Dahil pinatunayan nilang iba ang galing at lakas ng Pinay. Lumikha ng makasaysayang panalo ang Women's National Football Team nang makuha nila ang kauna-unahang World Cup win ng bansa sa nakalipas na Women's World Cup sa Auckland, New Zealand. Kasama si Ate Pia Cayetano bilang official head of delegation ng bansa, bumuhos ang suporta ng Filipino community dito sa Pilipinas at maging sa buong mundo. Natapos man ang kanilang World Cup stint, naging daan naman ito upang magbigay inspirasyon sa lahat ng atletang Pinoy na ang ating galing ay pang-international din. At sa kanilang pagbabalik, taas noo at mainit silang sinalubong ng bansang buong puso nilang pinaglaban at ipinanalo. It's an amazing feeling. I don't think I could have imagined the support that we were going to get from the World Cup. Just to see the videos of people coming far and wide, just to go to the mall to watch the viewing here in the Philippines is crazy, and to see them celebrating joyously, screaming, yelling, hugging, crying. It was really an amazing thing to see, and it was really beautiful. So, and then to also see people showing up in New Zealand, again, coming from far and wide, bringing their kids out into the cold to come watch us, was such
a great experience, and you know, we couldn't have asked for a better crowd that night, in all three of the matches really, but especially the New Zealand match. So it's just an amazing, amazing feeling to have that much support behind us. My message is just continue to keep dreaming. If you want something, you know, work hard for it. It's not going to be easy, but if you really want it, then you'll achieve it. So surround yourself with hardworking people. Don't give up. There's going to be ups, there's going to be downs, but no matter what, if you want a dream, chase after it. Salamat sa inyong determinasyon. Salamat sa inyong dedikasyon. Ang inyong panalo ay panalo ng lahat ng Pilipino. Salamat, Pilipinas! Salamat po. Katangi-tangi po ang ating pasasalamatan ngayong gabi dito sa Salamat. Nais ko sanang ipakilala na sila pero hinahanap ko po si Ate Pia at Kuya. Nagmimerienda pa. Nagmimerienda. Ikaw, hindi ka naman nagyayaya? Ano ba yan? Nagsistress eating mga kasi bisita ako. mo ito. Every time nakikita ko yung goal, nagsistress eating ako. That you were there. Teenagers pa kami. Hindi niya matanggihan ang sports and ang Shakey's Pizza. At saka ang Yan naman favorite ng anak ko. Pag potato nanonood ng corner. game, kain lang ng kain. Pero wala kang drinks. Wala. Meron JC Barley pero next episode pa daw. Jonathan, so maraming salamat. Ano ba ito? Kakain muna tayo? Kain muna tayo? Mga bisita mo. Halika na. Halika na, let's go. Let's Please, go. isang malaking karangalan po ang makasama ho natin, ang Philippine Women's National Football Team. Yay! Welcome to Kaitan in Action with BA and salamat po. Thank you. The last few days, the last few weeks, most searched in the internet this team. Ako, I want to ask the first question. Go! How does it feel? Well, it's just everything has been a truly unforgettable experience and feelings. We just have so much pride that we've been able to do this for the country, you know, bring the flag to the biggest stage. It's truly been amazing. Since we were little children, our teachers made us study history, right? And they said that there's a lot of lessons in history. And usually in history, one small step can really be a giant step for mankind, no? Right. Here, you made history. Here, it was a giant step, and it's inspiring millions in the country for women, for sports, for football. So how does it feel to make history? It's pretty incredible just to be a part of this. I think it's a little bit surreal for everyone, and then coming back and just seeing all the support we got. I mean, we really felt it while we were there, and we're just continuing to feel it as we got to come here. What I want to know is, before the goal, when that ball started to move, how was it? I mean, what were you watching? What was it like? Who's gonna break it down? I think really when Sarah picked up the ball right on the edge of the box on the side, for me, That was already... Yep. The time already froze. Everything was still. Seeing that cross, it was perfect. Height for Serena. Good header of the ball. But can I pause you? Yeah. When you said when Sarah got the ball, because Sarah is known to give really good, consistent crosses, Yeah. right? So you have to understand that kasi yung magko-cross na ganon, magaling siya dun eh. Of course, there are two people who are essential to the team, di ba? Yes. The coach and the team manager. So let's welcome Coach Belay and Jeff Cheng. And two of our players Belay. just arrived. Hello. Hello, Jeff. Hello, Belay. Joining us. And also Ina and Hailey. Hailey. They just arrived. Hi, Ina. Welcome, straight from the airport. Okay, balik ang story. Okay, let's go back you to were that saying, question. yeah. Okay. So it was a good cross. Sarah beat her defender on her right foot, chipped a ball into Serena, who, like I said, pretty great header of the ball. And second by second, it went by. The keeper kind of fumbled back into her own net, and then the ball dropped behind the line, and
everyone went wild. Yeah, nobody fainted. No, thank God. Because I would have fainted. So after the game, one of our players was awarded the Visa Player of the Match. And we all know Serena because she made the goal, but the Player of the Match was Olivia. So, anong ibig sabihin nun? She's the goalkeeper. Gusto daw nila ng demo. The goalkeeper is the one who's there. Catch Sol, hindi nakascore yung kabila. 0! 0 sila dahil sinalo niya lahat. Oh my God. Oh, Lahat! you know, Hindi ikaw ang sisipa. Siya Ako ang sisipa? Ikaw sisipa. Siya sasalo or teka, I don't want you to get hurt, ha? I'll be clear. Are you good? Are you good? Okay. Teka, drum roll. Kailangan pala humaharang ako. How do you do that? You actually know where the ball is going? No. Oh my God! It's what? Instinct. Luck. Oh, I don't believe you. Sa football, we have no chance. But Alan Pia pick, baka may laban. Okay. We have a small game we play here. So, we have a small gift for you. It's just a small gift, 50,000 pesos for your celebration in any manner you want to celebrate as a team. But, if you beat us in Alan Pia pick, we will give 100,000 pesos in your name to sports Football teams, clubs with football little clubs kids. around the country. Yeah. Okay. So, Kuya Alan, do we get a representative from the team? Let's see. So, ladies and gentlemen, this is the World Cup of the Alan Pia pick. Okay, Alam mo, he never loses talaga. but guys, we were only joking that you have to win. We are giving 100,000 to your sports team in your name. But if you identify other teams, we'll be more than happy. Yeah. That's true. We're not done yet. Meron lamang ho kaming konting sorpresa para sa inyo dahil hindi lamang kami ang nais magpasalamat sa inyo for giving honor to this country. Really, maraming salamat. But we would like you to watch this. Maraming salamat, Team Pilipinas! Maraming salamat, Pilipinas! Maraming salamat, Team Pilipinas! Maraming salamat, Team Pilipinas! Laban Pilipinas! Maraming salamat, Team Pilipinas from Roas Football Club! Maraming salamat, Team Pilipinas! 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 Congratulations, Team Philippines! Pilipinas! We are First Touch Football. Maraming salamat, Team Pilipinas! Maraming salamat, Team Pilipinas! Muchísimas gracias, Team Pilipinas! Maraming salamat, Team Pilipinas! From the Golden Golden State Challenge! Mabuhay! Maraming salamat, Team Pilipinas! Maraming salamat. Daghang salamat. Thank you, Pilipinas! For making us proud
You are an inspiration. And for making this happen. Patuloy. Padayon. Continue. Laban Pilipinas! Ale, ale, aleo. Ale, ale, aleo. Mula sa aming lahat sa Cayetano in Action with Boy Abunda at sa buong sambayan ng Pilipino, taus-pusong pasasalamat, Team Pilipinas! Can I just say, salamat naman sa production team natin, headed by Charles. Effort! Effort, Charles! Take a bow naman. Wow! Sila yon, went around the country to get... Grabe. Maraming salamat, Charles. Thank you very much. And thank you again. Thank you. Would you like to say something as a message to everybody who wants to say thank you? Well, first off, thank you for having us on the show here and allowing me and Ina to be late. But just happy to be here with our teammates to support them on this little tour we have. And it was a very big turning point for Philippine football, especially female Philippine football. What we just accomplished, win or lose, we had the support and the love of all of our kababayans, but I think we garnered a lot of respect and love from anyone who watched our games. I hope we made them proud, and hopefully this is just the beginning. It is. And God bless you. Maraming salamat. At huwag po kayong alis dahil magbabalik pa po ang... Alan Pia Pick naman ang ating game. Handa na ba kayo? Tayo tayo. Okay. Alan Pia Pick. In 3, 2, 1, go! Alan Pia Pick! 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 Dito. Kayo muna, ha? Diyan ka lang. Ibang klase. Okay. Kayong dalawa ay may premyo. Merong premyo ang ating mga kababayan. Congratulations. Maraming salamat muli sa Potato Corner. Ate Pia, kay Alan Potato Corner, Shakers, Peri-Peri. Maraming salamat! Pero eto na. It is your chance now to play with Ate Pia. Anong pangalan mo? Miriam po. Miriam. Miriam, may trabaho ka ba? Wala po, estudyante po. Estudyante, saan ka nag-aaral? Baliwag Polytechnic College po. Mabuhay ang Baliwag Polytechnic College. Okay, so in 3, 2, 1, Alan Pia Pick. Alan Pia Pick! Thank you po, thank you. Maraming salamat, Miriam. And all the best sa pag-aaral mo. Yeah, good luck. Thank you, Miriam. Dito naman tayo. Anong pangalan niyo po? Annalyn po. Kayo hubay taga Baliwag din? Opo. Kayo hubay may trabaho? Opo, mananahi po. Talaga ho? Anong tinatahi niyo po? Pantalon po. Mga pantalon? Handa ka ba? Opo. Alam mo na. Handa po. Alam mo na kung anong una mong tira dito Opo. sa Alan Pia Pick. Okay. Napakagaling mo! Salamat po. Sa iba, pera na, naging bato pa. Sa kanya, baliktad. Bato, naging pera. Miriam, meron ka rin GC mula sa Potato Corner. Wow! Oh, dali, ano bang inisip mo? Wala naman po, palagay ko po, mananalo po ako talaga. Maraming salamat, Annalyn. Maraming salamat. Ang saya. Ngayon naman ay lahat tayo merong regalo, may GC mula sa Potato Corner.
Palakpakan natin ang Potato Corner. Peri Peri at Shakey's, maraming salamat po sa inyong suporta po sa amin dito sa Kayitan in Action with BA. Maraming salamat. Ang saya naman. Eto, at tayo'y magpapaalam muli. Ano bang ating mga takeaway? Ako may takeaway ako. Yung isang issue natin sa Payong Kapatid is labor law. Labor, no? And actually, Kuya Boy, our dad was a labor lawyer. So, nung dinidiscuss yun, review ako ng labor code, ang naaalala ko, nung time na estudyante pa lang ako, labor lawyer na siya, and yun ang objective niya, no, na hindi mapahirapan ng mga kababayan natin. Yung mga karapatan nila, may paglaban nila, but at the same time, gusto din naman natin yung mga negosyo kumikita kasi dyan din naman nagtatrabaho ang mga tao, di ba? So yung objective niya is lahat tayo masaya. So ako, alang-alang sa tatay ko, although hindi ako expert ng labor law, pero I'm always happy to revisit and to share that knowledge and that passion our father had. Kuya Alan, ikaw? Well, Kuya Boy, I want to quote, yung narinig ko to sa isang kilalang pastor sa ating bansa, kay Pastor Peter Tanchi. So sabi kasi niya na you are free to decide your actions, di ba? But you are not free to choose the consequences of the action. So dyan sa atin na case-to-face, di ba? Kung anong gusto nyong gawin barkada, nasa sa inyo yun. Malaya tayo eh. Pero yung consequence nun, wag mo lang isipin yung action mo. Isipin mo rin yung consequence. Itatali ko yun dun sa Payong Kapatid, di ba? We keep saying, tayo mga Pilipino, pamilya tayo. Pero hindi naman natin mabayaran ng tama yung empleyado natin, di ba? So if we want to be a family, let's actually treat each other like a family member. Ako naman ang take-away ko ay sa lahat ng mga ginawa nating kwento ngayong gabi ay mga relasyon. Face-to-face, importante na alam natin kung paano tayo maging isang kaibigan. Sa Payong Kapatid naman, it's again about relationships. Ano ba ang patas? Dito naman sa ating salamat, napakaganda. Relasyon naman ito ng ating mga atleta sa ating bayan at relasyon natin sa ating mga atleta. Palagay ko yung bottom line ng ating buhay ay about relationships. Let's take good care of our relationships. Maraming salamat. It's time again to say goodbye for now, Ate Pia. I know. So mga kababayan, mga bisita natin, as my father, the late Compañero Rene Cayetano would always say, huwag magpaapi, alamin ang batas. Kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Basta ang sa akin lamang, doon tayo sa tama. Dahil sa batas, wala tayong kawala. Kita tayo muli sa susunod na linggo. Maraming salamat sa inyo. God bless you all. Mabuhay dito lamang sa... Ngayong linggo, Para makalabas po kami, pinigay ko na lang po yung titulo. May karapatan ang pasyente at ang magulang. Ilabas ang pasyente. Hindi naman din mabubuhay ang mga ospital kung hindi sila mababayaran. Sa batas na yan, merong guarantee. Nagsabi na ako sa Gemma, magsabi kasama mo. Pangsamantalang mo nang pinagamit sa pangalan ko para magawa ng paraan na Kaya nga na ano sa'yo, sinabi mo sa chairman, wala kang kapatid. Kung sinasabi mong kay tatay yon, payag kang mailagay na sa pangalan ni tatay. sa CI with BA.